So, kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoysi. So, ngayong araw, mula kay Melbs Castle na naman So, panonorin natin itong video patungkol nga sa nangyayari na naman sa WPS. So, meron pa magat na Mauning, pinagbantaan ng Pilipinas at USA, papasabugin pati warship ng US. Malaking digmaan to. Nako, sobrang laki ba talaga niyan? So, bago natin simulan, Melbs Castle, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoysi. So, di na natin ito patatagalin pa, guys. Baka agawin pa ng China. So, again, ang title ng video ito, Mauning, pinagbantaan ng Pilipinas at USA. Sa pukin, pati warship ng US. Malaking digmaan. So, like, comment, share, subscribe. Start. Nako, nalintikan na. Chinese Foreign Ministry pumalag na kay Pangulong Bongbong Marcos. Pilipinas, iiwan lang yan sa ere pag nagkadigmaan na. Pilipinas, tuta raw tayong lahat ng Estados Unidos. Nako. Di bali nang tawagin yung tuta basta kapag susubukan nyo kaming kantihin gaganti kami or whatsoever. So, paano ba yan, guys? Kapag halimbawa tuta tayo ngayon. So, kapag hindi tayo nagpatuta, kung nyari, tapos takihin tayo ng China, so anong tawag sa atin? Lampa naman ngayon. Tatawagin naman tayo ng buong mundo. Lampa yung Pilipinas, hindi man lang nakalaban. Sobrang hina talaga ng Pilipinas. Ang hihina nyo, men. Kakainis eh. Yabang nitong si Mauning hindi kasi nila mauto si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya tinitira nila ang US at Japan. Dagdag pa ni spokesman, huwag daw pagbantaan ng Pilipinas ang China. Tama. Kahit magsama-sama pa kayong tatlong bansa, hindi raw magpapatinag ang China sa mga bully. OA ng China Hindi sila magpapatinag. So, kami, kine-question nyo yung mga diskarte namin na hindi pagpapatinag sa mga manlulupig or mga mananakop. Walang ganyanan, men. Diba? Diskarte namin to. So, dumiskarte din kayo. Kung ayaw nyong pagtawanan kayo, ayaw din namin. Ganun lang naman yun. Naku. Sino? Tayo mga Pilipino. Kapal na mukha ni Mauning, grabe. Hay nako, China. Ganyan siguro talaga pagkakalabanin mo ang walang laman ng utak. Tama. Walang laman rin kasi ang pinagsasasabi ng China laban sa Pilipinas. Consistent with international law and justify lawful beyond reapproach. Basahin natin, guys. Di ko kasi We firmly oppose relevant countries flexing muscles and acting like bullies in the South China Sea. Wow, sana all. We firmly oppose relevant countries flexing muscles. Malamang mag-flex kami ng muscles kasi ginigit-git nyo kami. Sira pala talaga tong. Grabe din talaga tong yung bansang yan, no? And we certainly oppose relevant countries' sovereignty, security, infringing development interests under the pretext of freedom. China's territorial sovereignty, the rights and interests, no circumstances affected by the award. Our message to these countries, recent history tells us that eventually pawns will easily be abandoned. Wow! 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 Wala na, guys. Tinatako talaga tayo ng China. Tinawag tayo. Our message to these countries, recent history tells us that eventually pawns will be easily be abandoned. So, ang sinasabi ni Mauning dito, or ng China nila, kasi parang spokesperson siya, di ba? Ayon daw sa history, may mga pagkakataon daw talaga na yung mga pawn sa digmaan ay iniiwan lang ng basta-basta or inaabandon na. Wow, sana all. So, sige, pawn kami. Meron kaming, sige, lagay na natin na bishop or rook or tower or horse yung US at saka yung Japan. Sabihin na natin. Siyempre, kapag kayo makikipag-chess match kayo sa amin, kahit na pawn kami, mahihirapan kayong talunin kami. At least na lang, meron kaming laban-laban. Diba? Kasi meron kaming mga officials. Kunyari lang naman yun na seryosohin nyo yung officials.
Bali, parang sila lang yung mga bato dun sa likuran. So, ngayon, pawns daw, i-abandon tayo. So, ganito ang mangyayari, men. Since meron na nga tayong girian dito, di ba, sa South China Sea, West Philippines Sea, or whatsoever. So, basically, nag-chess na tayo. Ngayon, yung China, nakikipaglaro ng chess sa Pilipinas na, yun nga, tinatawag tayong pawn. So, halimbawa, tanggalin natin yung mga officials natin sa likod, mga king, queen, rook, or ano pa mga horses dyan. Do you think, anong laban natin sa China, min? Kung pawns lang tayo. Same lang din naman ang mangyayari, di ba? Mas worse pa sa abandon yun kasi wala talaga tayong kalaban-laban. Isipin nyo na lang, guys. Kompleto rikado sila doon ng mga officials, tapos may mga pawns pa sila, tapos tayo puro pawns lang. So, anong laban natin? Yan ang gusto ng China, min. Kaya, para kapag ready na silang i-acquire yung South China Sea, uy, yung Pilipinas, easy target na lang yan. Puro pawns lang yan eh. Naniwala sila sa sinabi natin na wag silang umanib sa US at saka sa Japan. So, puro pawns lang yan. Unahin natin yung Pilipinas. Or ihuli na natin yung Pilipinas, easy job lang yan. Yan yung gusto ng China, min. Kasi hindi lang naman Pilipinas yung kalaban ng China dyan sa South China Sea nila eh. Sobrang dami. So, ang gusto ng mga kababayan nating Pilipino, we remain weak. Ang lakas ng loob nyo sabihan si Mr. PBBM ng weak leader. Tapos in the first place, ayaw nyo mag-improve or ayaw nyo humanap tayo ng kasangga para naman at least may laban-laban tayo. Ang gusto nyo, maging mahina lang tayo, puro pawns lang. Di nyo na-realize yun. Bahala kayo. Sorry. 棋子终将成为弃子。继续维护领土主权和海洋权益的决心坚定不移，继续同地区国家一道维护南海和平稳定的决心坚定不移。 Hanggat maaari, ayaw raw ng China ng gulo. Mas gugustuhin pa raw ng China ng kapayapaan sa pagitan ng iba't ibang mga bansa. Nasa ng kapayapaan? Kung talagang totoo na gusto ng China ng kapayapaan, doon palang panahon na naipanalo natin yung teritoryong yan sa International Court, may kapayapaan namin. So, BS na gusto ng kapayapaan ng China. Like, sobrang malaking BS. Sure ka na ba dyan, China? China Coast Guard nga ang nagpapalala ng tensyon. Tama. Kung totoong ayaw ng gyera ng China, di itigil nito ang harassment sa West Philippine Sea. Napasimple lang no, di ba, Mauni? Kayo ang hindi sumusunod sa usapan. Kayo ang mga sinungaling. Pasabi-sabi pa kayong iaatras ang lahat ng China Coast Guard. Tapos noong hindi na nagpapatrolya ang Philippine Coast Guard, naglipa na kayong lahat. So, sino ang tunay na nagsisinungaling? Sisisihin mo pa ang US at Japan, gusto lang naman tumulong yan sa Pilipinas. Diba? Kayo ang tunay na may gusto ng gyera at huwag niyong sisihin si Pangulong Bongbong Marcos. Wala. Sino yung mga nagsisisi? Yung napabalita na mga parang binayaran daw ng mga Chinese governments, yung mga kapwa natin Pilipino. Well, napabalita pa lang naman yun, hindi pa naman yun proven, pero yun nga, ika nga based nga sa mga nakikita doon natin sa video, the way sila na makapagtanggol sa China or the way nila na paalasin talaga yung US at Japan ay parang yun napaghahalataan daw, ano. So anyways, yun lang. Sana nga hindi talaga totoo, pero kung totoo man na nagpabayad sila, no? Sobrang nakakalungkot. Like legit. What if kaya gumawa ako ng ng something account na pro China. Tapos tingnan natin kung may may mag-o-offer ba sa akin. Tapos i-expose natin. Nakakainis eh. Tuloy. 我要强调的是，中国永远是世界和平的 Force 建 the 设 world 者、 be 全球 sana 发 all. 展的奉献者、国际秩序维护者。中国始终坚持走和平发展道路，坚定奉行防御性的国防政策， Gahaman 从 kasi 来 kayo 没 eh. 有主动挑起过一场战争，不对任何国家构成威胁。
美日拉帮结伙搞小圈子，挑动集团对抗，才是地区和平稳定面临的真正挑战。日方应当认真反省侵略历史。 Actually, based sa mga nakikita ko na mga ganitong mga pa-press con ng China, wala men takot sila sa US men eh. Kaya dinadaan na lang nila sa parang nagpapaawa effect sila ba. Ang kaso lang, yung mga paawa effect nila, hindi nakakaawa. Like, sasabihin, we are China, you see, we want really peace, but, Philippines is trying to move like, they're recruiting America. That's why, there's some kind destroying the peace in the world. But, diba? Puro sila pag ganun. Bakit hindi nila actionan agad? Ba't puro sila paawa effect muna, paawa effect? Yun nga lang, ang malas, hindi sila nakakaawa. Tapos sasabihin nila, uy, nanghihimok ka ng war. Hindi kami nanghihimok dito, guys. Ano lang ba? Wala. Bakit ba? Tingin nyo ba yung movement ni Mr. PBBM, nanghihimok ba siya or nag-i-incite ba siya ng war? Hindi naman, di ba? Ang gusto lang ni Mr. PBBM, maghanda ba? Or depensa ba? Didepensa. Di naman nabago yan ngayon. Kita nyo naman, di ba, kung paano magdepensa sa kanilang sarili-sariling bansa ang mga bawat bansa. North Korea, America, Russia, China. Kita nyo naman yung the way sila magpakita or mag-flex ng mga military, kung gaano kalakas yung mga military nila, di ba? Normal lang yan, men, na didepensa yung isang bansa. Kasi yun ang pinaka-safest way na gagawin ng isang bansa. Didepensa ka talaga. Hindi ka pwedeng wag tayong didepensa. Di naman natin gusto yung gulo ah. Bakit pa tayo didepensa? Hindi naman ganun nag-function yung mundo eh. Dito sa mundo, kailangan mong mag-secure ng safety kahit na may threat man o wala. Di ba? Sorry. 尊重亚洲邻国的安全关切，停止渲染周边安全威胁，为自身军力突破寻找借口，以免进一步失信于亚洲邻国和国际社会。 Wala nang mas kakapal sa mukha nitong si Mao Ning. Lahat ata ng kasinungalingan sinabi na. Nako. Kayo, natatakot pa ba kayo sa mga pagbabanta nitong Foreign Ministry Secretary? O baka kasinungalingan rin yan at tapang-tapangan lang? Ikomento sa baba ang iyong salubin. Yun. Tanong ni Mr. Mel's Castle, natatakot pa ba kayo guys sa mga pinagsasabi ni Mauning? Comment down below. Well, of course, meron talagang grabe. Sino ba naman hindi matatakot guys sa gulo or sa digmaan, di ba? Lahat naman siguro tayo takot. Even nung time ng mga bayani natin, takot naman sila. Wala namang hindi takot, men. Even yung death, lahat tayo takot sa death. Di ba? Lahat tayo takot talaga. Pero yun nga, ika nga or sabi ko nga sa inyo, ilagay nyo yung sitwasyon ba na, for example lang naman, mga influential peoples yung mga kaharap nyo. Tapos kita nyo kung gaano maltratuhin yung anak nyo, asawa nyo, or whatsoever. Bakit hindi ba kayo papala guys? Hindi ba kayo buboses? Same lang din yan sa Pilipinas guys na since binubuli tayo, buboses lang naman tayo eh. Kita nyo namang yung every time na sasabihin or palaging sasabihin ni Mr. PBBM na we're not that easily kalabit agad kay Uncle Sam or sa Amerika kapag ginigit tayo ng China or whatsoever. Di daw siya ganun guys. Itatry pa rin ni Mr. PBBM yung best niya para lang, ma-maintain pa rin yung peace. Di ba? Di nyo ba, or siguro hindi nyo na lang talaga binigyan nyo ng pansin kasi parang nag-agree na din kayo ba na okay, so yun pala yung plano ni Mr. PBBM. Di ba? Malinaw naman yung sinabi ni Mr. PBBM na di porket meron tayong MDT or kakampi natin yung Amerika ay kapag binubuli tayo ng China ay agad tayong kakalabit sa kanila. Tulong agad. Gera agad. Hindi ganon. Yun yung sabi ni Mr. PBBM ha. Na hindi daw ganon kasi Mr. PBBM also wants peace. Kaya yun, kung magkaroon man sakali ng WW3, wag naman sana. China talaga yung nagpasimuno nun guys. Wala nang dapat dapat nga pumanig tayo sa bansa natin eh kasi tayo yung nandito sa bansa natin eh. At nakakaasar kasi yung iba eh. So yun lang kasi kung sasabihin nyo na gusto talaga ni Mr. PBBM na i-war yung China.
Dapat nung binugahan tayo ng mga tubig, wala na, nag-decide na siyang, sige, diretso na. Isipin nyo na lang guys, kung kunyari si Putin yung may hawak dito sa Pilipinas ha. Kunyari lang si Putin, presidente ng Pilipinas, tapos ginaganyan ng China. Do you think mabibitawan ni Putin or palalampasin lang ni Putin yung mga water cannon? Hahanap ng diskarte yun. 'Di ba? Baka mapikon nga agad yun eh. Yun lang naman. Ewan ko kung ano-ano na lang talaga pinagsasabi ko para maintindihan nyo guys. Pero ewan ko yung iba talaga sobrang hirap nilang intindihan kasi syempre nadadala din sila sa takot. But anyways, yun lang naman sana. Sana nga in the near future ay magkaisa tayo wala. Sana magkaisa talaga tayo. So again, Melv's Castle, supportahan nyo yan. Like, comment, share, subscribe. Filipinoises, support nyo rin. Then see you on our next reaction video. Filipinoises out.